16, verse 33. Sa The Message version ng ating babasahin sa English, John 16, verse 33. I've told you all this so that trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties. But take heart, I've conquered the world. Muli, I've told you all this so that trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties. But take heart, I've overcome. I conquered the world. Manalangin tayo mga kapatid. Ama naming banal, salamat Lord sa iyong banal na salita. Salamat Lord sa buhay. Salamat Panginoon sa kapayapaan na aming nararamdaman ngayon because of you, Lord. Panginoon, sa oras na ito, Lord, nagpapakumbaba po kami ng aming sarili. Hallelujah. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin, Lord, na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, nakikiusap kami sa oras na ito na pakalinisin mo ang bawat isa sa amin, Lord, na kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong paanan. Salamat sa oras na ito. Buksan mo po ang puso ng bawat isa. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, Lord. Ang ministeryo kaughan. At patuloy mo kami, Panginoong, baguhin. Patuloy mo kaming patatagin. Patuloy mo kaming tulungan, Lord, sa pang-araw-araw na hamon sa aming buhay, O God. I pray sa lahat, Lord, ng mga nade-discourage ngayon, bigyan mo sila ng lakas. Sa lahat, Lord, ng mayroong doubt sa kanilang puso, Lord, bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan. Sa lahat, Panginoon, ng pinanghihinaan, sa nanglalamig. O God, ikaw, Panginoon, ang magsauli ng kanilang maalab na pananampalataya, pananalig sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, lahat ng gawa ng kaaway ay aming winawasak, Panginoon, in the name of Jesus. At salamat, Lord, na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang Hari, ikaw ang Panginoon na aming pinaglilingkuhan. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang po nawa ang maitaas sa gawain na ito, sa pagsasama na ito, sa fellowship na ito, Lord. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise the name of the living God. Sa mga nakaraan, sa news, diba, sa balita, even sa social media, nakaka-alarma makita, no, na kung saan talamak pa rin ang mga tinatawag nating bullying sa ating kapaligiran, no? Bullying sa schools, usually, sa workplace, kahit saan tayo tumingin, no? Marami napapansin at nakakaranas, nakikita natin, no, mga tao nakakaranas ng tinatawag nating pambubuli. No, tingnan mo nga yung katabi mo kung sino mukha ka bang bully, ah. Bully ka yata, ah. Ha? Sino sa atin mga kapatid yung nakaranas na mabully? Kaya taas natin yung kamay. Di ba? Mabully sa eskwela,
Ngayon, nakikita natin sa news, no, ang dami talagang lumalabas ngayon, nagtitrend, nagva-viral, no, na mga tao, mga kabataan na binubuli, no? Hindi lamang ito emotional, maraming uri ng bullying, hindi lamang ito parang simple, yung iba umaabot na sa physical, no, na sobra sa pananakit. Nakita natin yan sa social media, sa mga balita. At yung iba nauuwi talaga sa kapahamakan o pagkamatay. Which is nakakalungkot, pangit na pangyayari sa ating lipunan. Kaya gusto nating i-address, gusto nating pag-usapan to. Kanina nga tinanong ko kayo sino yung mga nabully dito. Naalala ko nung bata ako, I was a victim ng bullying. Siguro mga mga grade 3, ganyan. Grade 3 or grade 4. Kasi nung mga ganyang panahon, payat. Hindi nga lang halata ngayon. Pero nung mga grade school ako, sobrang payat, para akong malnourished. Dati nga naalala ko, nag-aalala yung nanay ko na ano ba si Brother Noy? Naki-ano muna ngayon. Naki-off mo na, Haze, baka hindi na off. So, asan ako? Nung grade 3 ako, payat ako. Hindi lang halata ngayon dahil may edad na, malaki talaga yung tao. So naalala ko, meron akong classmate na lagi akong binubuli. Di ba? Na lagi akong pinagkakatuwaan. Ang nangyari, tuwing wala yung teacher namin, lagi niya akong pinagtitripan. Di ba? Tapos, ang naaalala ko talaga na parang time na yon, yung ginagawa niya sa akin, ginagawa niya akong kabayo. Diba? Yung nakaganon ako. Kasi at that time, sabihin natin siguro 7 years old, o 8 years old. Yung tao naman na yun, o yung bata naman na yun, siya naman mga nasa 10 na. Yung talagang mas matatanda siya sa batch naming mga elementary. Kasi sa public school lang naman ako nag-elementary. So, kumbaga matanda kasi siguro hindi natin alam dahil pasaway, repeater, hindi makapasa ng grade 2 or grade 3. So madaling sabi, usually yung pinakamatatanda sa klase yan yung mga yung mga bully, mga mahilig mang Alaska, mang asar, sabi nga sa Tagalog ng bully, mang api. So ang nangyayari, lagi niya ako sinasakyan, talagang parang ginagawa niya akong kabay. Tapos dati, syempre, dahil payat nga ako nung araw, nung kabataan ko, nung grade school, lagi akong binabaunan ng nanay ko ng masasarap na pagkain para lang ganahan ako. Vitamins, kasi gusto niyang tumaba ako. Ngayon nga, nasobrahan eh. Sabi ko, dapat hindi mo na lang ako binitamins eh. Kasi simula after grade school, pagdating ko ng high school, hanggang mag-college ako, yun naman yung parang tumaba naman. Diba? So, nung time na yun, pinapabaunan ako, masasarap na ulam. Alam niyo kung nung ginagawa niya mga kapatid, kinukuha niya yung pagkain ko. Diba? Kinukuha niya yung mga fried chicken, gano'n, kinukuha niya yun. Tapos kinakain niya. Sobrang bully talaga. Diba? Tapos, sabi ko, ang ginawa ko, talagang sinabi ko, Sinabi ko sa nanay ko, at yung nanay ko naman, pumunta siya sa school. Hindi niya inaway yung bata. Hindi niya rin, actually, hindi niya na nga sinabi sa advisor ko, siguro, kinausap niya yung bata ng maayos, matino. At salamat naman sa Lord, kasi after nun gawin ni Mami, medyo nabawasan. Hindi na kinukuha yung ulam ko, manok, kinukukot-kukutan na lang. So, ibig ko sabihin mga kapatid, siguro lahat tayo, aminin man natin, nakaranas, alam natin kung paano ang pakiramdam ng mabuli, Or worse, wag naman sana, tayo yung nambubuli. Hello?
Kaya ako sabi ko sa inyo kanina, tingnan nyo yung katabi ninyo bully ba yan? Tingnan nyo nga ulit. Ha? Bully ba yan sa tahanan, sa bahay, sa pamilya? No, sometimes yung mga bully, yung parents, di ba? Sarap nila, tinititripan nila yung mga anak. Sometimes naman yung mga anak, bully sa parents, no? Laging linoloko, lalo na pagka nagkakaedad, laging pinagtatawanan, so, sa schools, at kung ano-ano pa. Kaya nga, sabi dito, sa buhay natin, ano ang masasabi ng Bible sa atin as a Christian kung nakaranas tayo ng ganitong bullying o pang-aapi or harassment sa buhay natin? Ano yung sinasabi ng Word of God sa ganitong sitwasyon? Because alam natin, everything on this world is broken by sin. Lahat ng mga nangyayari dito sa mundo ay dahilan dahil ang mundo na ating ginagalawan ay isang sira at isang palpak o sirang mundo yung ating ginagalawan. Kaya kasama doon, including relationship, di ba? Kaya sabi ng Panginoon sa atin na huwag tayong magulat, huwag tayong magtaka. O ikaw ay nakakaranas ng bullying sa buhay mo, huwag mo masyadong isipin na kawawa naman ako. Lalo na kung ikaw ay Christian. At lalo na kung ikaw ay nabubuli dahil sa iyong faith, dahil sa iyong pananalig kay Kristo. Sabi ng Panginoon, huwag ka magtaka, huwag ka magulat kung bakit yung mga tao masama makitungo sa iyo, kung bakit yung mga tao manipulative, controlling. In fact, sabi ni Jesus, binalaan niya tayo na may mga pagkakataon talaga, na may mga taong mag-o-opposite sa iyo, mag-o-opposition sa iyo, manghaharas sa iyo, magbubuli sa buhay mo. Di ba? Kaya nga sabi ng theme verse na binasa natin, sabi ni Lord, sinabi niya ito so that you will be unshakable. Di ba? Hindi ka matitinag sa kabila ng mga ganyang sitwasyon, sa kabila ng mga ganyang experiences. Hindi ka matitinag dahil alam mo na nariyan ng Panginoon. Nakatingin ng Diyos. Kaya nga alam natin, nakikita natin ngayon, we are in the last days. Sabi ng 2 Timothy 3:1-4, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Selfish. Walang pakialam sa feelings ng iba. Pag trip niya, trip niya. Pag trip niya man trip, gagawin niya kahit nakakaabala sa iba, nakakasakit sa iba. Nung nakaraan, nag-aabang ako doon sa labas. Nasa loob ako ng sasakyan. Gabi na, mga 11 p.m. Siguro mga mag-aalas 12 na yon. Nakita ko yung dalawang bata, ganong oras. Gabi magmamadaling araw na. Naglalakad sila, tapos may nakita silang gate. Ginagano nila yung doorbell, sabay takbo. Alam niyo yung mga ganon, sabi ko, bakit? Katuwaan lang, no? Trip lang nila. Pag may nakita silang gate na may doorbell, gaganon, tatakbo. Alam mo, alas 12. Diba, paano kung may senior na doon na magugulatin, makamaatakihin pa sa puso? Diba? Yung mga ganon na parang walang pakialam. Kasi pag gusto ko man loko, gusto ko mang inis, mangasar, kahit hindi ko naman kabiruan yung tao or kahit nakakasakit na pala ako. Diba? Sabi ng Word of God, magiging maibigin nakasarili. Magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Diba? Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, sila'y magiging mga walang pagmamahal sa kapwa. Walang pake.
Kaya ganun na lamang na parang tuwan-tuwa sila pag nakapanakit sila. Lalo na sa schools, parang pagka nakapag-bully ka, parang feeling nung iba, diba? Ganun yung ibang estudyante, cool, astig, siga, marami akong barkada, marami akong friends. Batok-batukan lang yung mga parang, yung mga payat, yung mga nagsosolo, di ba? Kaya nauso sa school yung mga grupo-grupo, mga fraternities, kasi para maiwasan yung nabubuli. Sometimes naman, nakaiwas ka na nga, pero hindi mo na malayan, ikaw na yun ang bubuli. Kasi member ka ng ganitong ganyan, member ka ng ganito, ng mga samahan or organizations. Walang pagmamahal sa kapwa, verse 3. Walang habag. Mapanirang puri. Bullying din yun, di ba? Chismosa ka, tuwan-tuwa kang chinichismis mo yung kapitbahay. Kinukuha ka, tuwan-tuwa mo, chinichismis mo yung ka-churchmate mo. Kahit patotoo. Pero kung pinapakalat mo yung kasiraan ng puri niya, kasiraan ng reputasyon niya, kahit patotoo, isang form yun ng bullying. Hello? Yung gustong-gusto nyo pag-usapan, alam nyo na ngang sensitive, alam nyo na ngang napahiya na nga yung tao, alam nyo na ngang nagsisisi na nga yung tao. Gustong-gusto nyo ulit-ulitin. Gustong-gusto nyo pang iparinig, gusto nyo pang ipakita na siya yung topic nyo. Walang pagpipigil sa sarili. Marahas. Di ba? Nananakit. Ang bubugbog, nakita natin sa social media. Binubugbog ng lahat ng mga, ewan ko kung kaklase niya ba yun, schoolmate niya ba yun, na mas malalaki sa kanya. At nakakalungkot nga, hindi ko alam kung totoo na yung balita na yung batang binugbog na yun, namatay na. Dahil sa pambubugbog ng mga mama na. Di ba dati nung panahonan natin, pag alam mong matanda ka, parang nakakahiyang ng bata. May nabubuli, pero pag alam mong mama ka, nabubuli mo yung maliit na bata. Parang dati nakakahiya pero ngayon, pinupost pa sa social media, tatawanan sila. Tingnan nyo kung gaano ka-cruel ang world. Gaano kasama, lalo na yung mga tao talaga na walang takot sa Diyos. Ano ang kayang gawin ng mga tao na walang takot sa Diyos? Or baka mamaya mga church-goers din yun. Mga nag-a-attend pala yun ng church. At jambuli lang talaga. Baka mamaya meron diyang nag-a-attend ng church, pero pagdating sa eskwela, pagdating sa opisina, pagdating sa kung saan, napaka-palaaway. Nananakit sa kapwa. Marahas. Walang pagpapahalaga sa mabuti, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. So, how to deal with bully? Yung topic natin ngayon. Paano haharapin ang mga mang-aapi? No? Or bully. Lahat ng uri ng pang-aapi, pwede natin tawaging bully. No? Bullying. Naapi mo yung kapwa mo, alam mo na ngang mahirap, alam mo na ngang mas mataas ka, mas malakas ka. Ano bang meaning nitong bullying? No? Bullying is any unwanted aggressive behavior where a person or group tries to exert power over somebody else. No? Pwedeng grupo na mas malakas at nakahanap sila ng mas mahina na kung saan yun ang kanilang pinupuntirya. Or isang individual na alam mong nasa authority ka, may power ka, nagpa-power tripping ka, nakita mo yung tao na simple lang, gusto mong i-exert yung power na meron ka. Gusto mo siyang apihin. Gusto mo siyang
alilain. Gusto mo siyang utos-utusan. Gusto mo siyang pahirapan dahil lamang meron kang authority o baga ina-abuse mo yung authority na meron ka. So lahat ng mga bagay, kahit simple lang sa'yo, pero alam mo at pinapakita ng taong ginagawan mo na ayaw niya yun ginagawa sa kanya at patuloy mong ginagawa, bullying ang tawag doon. Pastor, ano lang naman, binibiro ko lang. Nakita mo na nga, napipiko na nga yung isa eh. Diba? Ayaw niya nga eh. Sumisimangot nga siya pag binibiro mo, paulit-ulit, araw-araw mong binibiro. Ayaw mo nga siyang tawagin na, ano mga pangalan, burnok, ano mga bansag, di ba? Sa kalsada, ano mga binabansag sa inyo na ayaw nyo? Ha? Butchoy, naalala ko sa sa Cebu ko ba yun nakita, may butchoy lechon manok ba yun? Na yung picture nung, yung may matabang parang bata na sa sobrang taba niya, nakalabas na yung tiyan niya. Dito lang nakasuot, parang naka-crop top. Butchoy, tapos pag nakakita ko, ikaw si Butchoy, gano'n. Napipikon. Paulit-ulit, biro lang naman, ayaw nga ng tao, naiirita nga siya, uneasy nga siya sa ginagawa mo, ikaw naman tuwan-tuwa, sarap na sarap. Bully, sabi ng Word of God. Bullying is any unwanted, aggressive behavior. No? Lahat ng hindi gusto. Kaya pag na-feel mo, biniro mo, medyo napikon, huwag mo na ulitin, kasi pambubulin na yun. Maliban na lang kung talagang biruan nyo talaga yung ganun kayo. Siguro, ganun lang. Pero pag alam mong hindi gusto ng tao, huwag mo nang gawin. Ano mga halimbawa nito? Bullying, making threats, binabantaan. Sige, ha? Naalala ko yung kwento dati, di ba? Ng pato. Dati may radio station tayo eh. Tapos sa radio may mga kwento. Di ba? Binabantaan. Sige, ha? Isusumbong ko yung kasalanan mo. Akin na yung monay mo. Hindi, hati tayo, sabi ni nanay. Tig-isa tayong monay. Sige, susumbong kita. Sarap sana ng monay. Hindi ko, naamoy-amoy niya pa, hindi, naganon niya pa eh. Mainit-init. Ang kakagatin niya na dumating yung kapatid niya. Akin na yan. Hindi, tag-isa tayo. Sige, susumbong kita. Sabihin ko na may nagawa kang kasalanan. Diba? So, ang nangyari, binibigay na lang. Ganon. Binubuli. Threats. Binabantaan ka. Spreading rumors. Mga example, attacking verbally, at worst, physically. Harassing. Excluding somebody to a group. Yung trip nyo lang, huwag natin siyang isama. Ha? Tayo lang, halimbawa sa mga parlor games, o kaya mga laro, o kaya meron kayong binubuli. Hoy, groupings, group yourself to 5. 5, sali ako. Hindi, doon ka lang. Ayaw namin sa'yo. Diba? On purpose talaga, sinasadya nyo. Huwag nyo isama, huwag na, dyan lang siya. Ayan, bullying. Ngayon, yung nangyayari yung bullying, hindi lamang sa tao, hindi lamang sa actual, sometimes through text message. May GC kayo, nang bubuli kayo doon. Pinetext nyo, di ba? Ngayon, tama? Sa high-tech, sa social media, pinupost. Hinihiya yung tao sa social media. Pinubuli, pinagtatawanan. Ginagawang katatawanan. Nung unang panahon, naalala ko, wala pang social media, naalala natin lahat. Minsan, pag binubuli ka, madaling alisan eh. Bawa, nakikipaglaro ka, lahat naman sa atin, dumaan tayo ng pagiging bata. Na-feel mo na may nambubuli, andyan yung ayaw mong tao, sumali sa laro. Alam mo na, pagtitripan ka na niya maya-maya, bubulihin ka na niya. So, ang ginagawa mo, para ma-prevent, umaayaw ka na, ayaw ko na, uwi na ako. Ganon nung araw. Di ba? Na parang pag ayaw mong mabuli, umuwi ka na ng bahay mo. Umuwi ka na sa inyo, wag ka na makipaglaro para hindi ka mabuli. O kaya umiwas ka na. Ngayon, iba na yung bullying ngayon eh, kasi hindi ka na makaiwas through social media. Sa mga social media platforms, sa text, pwede kang i-threaten. Ang hirap, di ba? Alala ko dati, merong
Merong umutang sa isang, ano ba yung pautang ang tawag niya? Lending ba yan? Kaya kayo mag-ingat kayo sa mga lending, mga kapatid. Alam niyo kung anong nangyari sa kanya? Araw at gabi siyang binabantaan. Hindi ka pa nagbabayad ng utang mo, papatayin ka na namin. Alam namin kung saan ka nagtatrabaho. Alam namin ang pasok ng trabaho mo. Ano pa? Alam namin, kilala namin yung boss mo, supervisor mo. Gusto mo sabihin namin, ganito, ganyan. Yung tao na yun, depressed na depressed. Umutang nga para makatulong, pero ang nangyari, ano pa? Di na makatulog. Hindi na halos makapasok sa opisina, sa trabaho kasi lagi siyang tumitingin sa likod niya, baka may nakasunod sa kanya kasi yan yung binabantaya. Di ba yung nabalita yung mga Chinese yon? Mga nung sa mga pogo-pogo pa yun eh. Nauutang ka lang ng konti, mamaya-maya yung interest, doble, triple na utang mo. Di ka nagbayad, babantaan ka. Bubulihin ka. Napakahirap. No? Kilala, may info, may ID nila sa iyo, lahat. Kaya kayo mga kapatid, huwag kayong basta-basta. Talaga. Pagtiyagaan na lang, tiisin, nalangin sa Panginoon. Pero huwag kayong papasok ng mga lending. Diba? Yung mga 5-6 na yan, i-discourage ko kayo, huwag kayong mag-5-6. Huwag kayong mag-5-6 para magnegosyo. Bakit? Yung tubo nyo, ibabayad nyo lang. Hindi nyo ba na-realize na pinagtatrabaho lang kayo ng mga nagpapautang sa inyo? Di bali nang magnegosyo kayo simula sa simulang konti. Kasi pag kumita, tumubo kayo. Inyo talaga yun. Pero pag nagnegosyo kayo na galing sa mga ganyan, na ang lalaki ng interes, yung tubo nyo na, ibabayad nyo lang. Kaya napapagod lang kayo. Pupuyat kayo, maghanda, magluto, kung anong negosyo nyo, mag-prepare, tapos ibabayad nyo lang sa kanila, wala pa kayong halos kinita. Diba? Hello? Wala nakikinig sa akin pag utang-usapan. Sana tayo. Sabi ko nga, hindi na, sa panahon natin ngayon, hindi na madaling makaalis sa mga nambubuli. Social media, sa contact mo, sa cellphone mo. Hindi ka nila patatahimikin. No? Bakit ba nabubuli ang isang tao? Number one, sa appearance niya. May mga ang tao, ayaw lang nila ng hitsura mo. Ayaw lang nila the way pumorma ka, pwede ka nalang bulihin. Ang jologs mo, ang baduy mo, losyang, ano pa yung mga sinasabi nila? Dahil sa appearance mo, taba mo, payat mo, tanda mo. Di ba? Sometimes, sa abilities mo, dahil talented ka, magaling ka, yung mga tao naiinis sa'yo, binubuli ka ng iba. Di ba? Sinisiraan ka. Yung iba naman, sa pamamagitan ng mga disabilities nila. Mga PW, minsan kadalasan nakakaranas sila ng mga bullying parati. Di ba? Kaya nga minsan may nasa salubong ako, PW, may kapansanan. Hindi ako nagre-react ng alam kong ma-offend siya eh. Nakita ko siya, uy, ano yun? Hindi ko na hinahabol ng tingin. Okay lang, parang, okay. Hindi yung pag nakita ka ng defect sa pasalubong mo. Papakita mo pa sa kanya. Bibilangin mo, ilan yung ba't kulang ka? Alam mo na nga may ganun yung tao eh. Form din yun ng bullying. Akala mo lang, huwag na makakita ka ng kahit automatic alam mo na yun na mayroon siyang disabilities. At huwag mo nang iparamdam sa kanya na special siya o siya, hayaan mo lang. I-treat mo siya kung paano mo i-treat yung mga tao na sa palagay mo walang disability sa katawan. Hello? Sa accent, Bisaya ka kasi, di ba? Minsan nabubuli mga Bisaya, titigas ng pagbigkas. Sa Bisaya, ang problema, yung dapat malambot bigkasin, tinitigasan. Yung dapat matigas bigkasin, linalambutan. Kaya, nakikita mo yung mga sila yung tampulan ng mga
Pang-aasar, pangiinis, bully, di ba? Sa accent, sa race. Kung anong tribes ka, sometimes mga Bisaya din, madalas mabuli din. No? Nabubuli ng mga, sabi nga nila, mga Taga-Luzon, dahil pakiramdam ng mga Taga-Luzon, superior sila, superior race, kaysa sa galing sa Visayas at galing sa Mindanao. Sa ibang bansa, malaking issue din yung racist, no? Pagiging racist. Alibhasa doon sa kanila, mayroong mga black people, mga ibang kulay, may sila naman white. Alam nila pag black, history ng slavery noon, kaya para ang tingin nila hanggang ngayon, wala, ano ka lang, slave ka lang. Hindi nila, yung tinatawag na white supremacy, ayaw nila ng may ka-level ng black people, yung white people. Malaking issue yan, bullying pa rin yun. Kaya nga ayaw nating mag-ano ng race, kahit anong tribes, di ba? Kahit anong tribo ka nagmula, lalo na kung mga Christian na, sa mata ng Diyos, iisa lang. Pantay-pantay lamang, pare-parehong mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, kahit saang tribo pa nagmula. Hallelujah! Kaya nga wala na yung mga tribes na yan, yung mga race na yan, wala na yan sa atin. Yung mga tao na nabubuli sa pagiging mahirap, sa pagiging mayaman, hindi mo na nga alam kung ano ngayon dapat mong gawin eh. At lalo na sa faith sa Panginoon, maraming tao ang nabubuli for being a Christian. In fact, yung mga believer na nabubuli, it is been around since 2,000 years ago. Yung early Christian, lagi nang nabubuli sa faith, pinapatay, pinapahamak, hinahunting, pinapakain sa mga hayop, pinipersecute. Sa panahon natin ngayon, sabi nga, today over 150 countries in the world ang nakakaranas pa rin ng discrimination ang mga Christians. Sa 150 na bansa, Christians were severely persecuted for their faith. Nakakaranas sila araw-araw ng threat, discrimination, interrogation, pagkakulong, arrest, pagpapatapon sa kulungan, nakukulong, at worst, torture, tinotorture yung iba at death. Dahil lamang sa sila ay believer ni Christ. Binubuli dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya anong sabi ng John 15:19-20? Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan kung hindi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. No? Lalo-lalo na kung ikaw ay nabubuli dahil sa faith mo. Sabi ng Word of God, hindi na ito bago. Kung ang Diyos nga kung si Jesus nga perfect, kung si Jesus nga wala kang maipintas, ibinuli, pinagatangan, pinahamak, sinaktan, at pinatay ng mga tao makasanlibutan, ikaw pa kaya? So sa buhay natin mga kapatid, makakaranas tayo ng ganito. Minsan yung mga tao, inaatake, hindi nila maatake yung pananampalataya mo sa Panginoon, kaya ang inaatake nila, ikaw. Ikaw ang hinihiya nila. So bilang believers, ano ang kailangan nating maintindihan when it comes to nakaka-experience tayo ng pagganitong pang-aapi, alam nating pang-aapi, alam nating pambubuli sa ating kapwa. Ikaw, young Christian students, ano ang kailangan mong isipin? Paano mo to kailangan mo maintindihan? Point number one, meron tayong 4 na point na pag-uusapan. No? Ano ang kailangan natin gawin? Kilalanin ang Espiritu
sa likod ng mga pang-aapi o pambubuli. Recognize the spirit behind bully. Alam natin mga kapatid na it is a spiritual force, evil force. Yung mga bully na yan, ginagamit ng kaaway natin. Di ba? Dahil lahat ng kasamaan, lahat ng evilness dito sa mundo ay nanggagaling lamang walang iba kung hindi sa ating kaaway. Yung mga tao na naging hateful sa iyo, yung mga tao na nambubuli sa iyo, na hindi nga nila alam na sila ay ginagamit ng kaaway upang ikaw ay saktan at pahirapan. Sila ay ginagawang tool na Satan para maging spiritually, dahil hindi nila yon alam dahil sila ay spiritually blinded. Hindi nila yon alam na akala lang nila dahil pagiging cool, nambubuli sila, pero binubuli nila yung Kristiyano. Hindi nila alam, hindi nila namamalayan na ginagamit sila ng kaaway para ikaw ay saktan at pahirapan. Ephesians 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kung may nambubuli sa iyo, kung may namamahiya sa iyo, kung may nang-aapi sa iyo, lagi mong tatandaan na mayroong spiritual force behind them na nag-uudyok sa kanila kung bakit ikaw ang dapat puntiryahin. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay Christian. Sabi mo, Lord, bakit Christian ako? Ba't lagi akong binubuli? Ba't lagi akong ginaganito? Pero ano sabi ng Bible? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kung hindi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So mayroong kadiliman, may dark forces sa mundo. Kaya nga, pag nakaka-encounter tayo ng ganito, kailangan maalala natin na ito'y pakana pa rin ng ating kaaway upang tayo ay madistract, upang tayo ay emotionally parang ma-stress. Hindi na tayo makapag-focus sa ministry, sa goal. Hindi tayo makapag-focus sa pinaka-plans. Ma-distract tayo sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya pag nagpadala tayo, pag sumuko tayo, pag umayaw tayo, nag-quit tayo dahil binubuli tayo, nagtatagumpay yung kaaway. Hello? Hello? Nagtatagumpay. Kaya kailangan kilalanin natin, hindi pala, ano ang kalaban? Hindi pala tao ang kalaban, hindi lang pala tao. Kung hindi, yung spiritual force na gumagamit sa taong yon upang ako ay saktan. Alam niyo, gustong-gusto ni Satan makaganti sa Diyos. Gustong-gusto ng dyablo na masaktan ang Diyos, kaya lang hindi niya kayang gawin Walang chance. Wala siyang chance na masaktan, makaganti sa Diyos. Kaya sinisikap niya ang lahat ng paraan para makaganti sa mga anak ng Diyos. Sabi nga nila, ang pinaka-best way na saktan mo ang parents is through their children. Saktan mo yung kanilang mga anak. Ganyan strategy ni Satan. Hindi niya magantihan si Lord. Kaya ang sinasaktan niya yung mga anak ng Diyos. Kaya pag alam mo na anak ng Diyos ka, alam mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay born again, ikaw ay Christian, ikaw ay saved, alam mo na kagad kung sino talagang totoong kalaban mo. Hello? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Kaya nga, napakahalaga na makita natin ito, kilalanin natin yung spirito sa likod ng mga bully. Lalong-lalo na kung ikaw ay Christian, dapat lalong mas naiintindihan mo kung paano harapin. Makilala ka agad kung sino yung totoong tunay na enemy. Kaya napakahalaga ng prayer sa life ng Christian Kasi spiritual battle pa rin ang nangyayari. Even bubuli ka, physical, spiritual battle pa rin.
Kaya kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, pag may mga taong gumagawa sa iyo nito, alam mo kagad kung paano lalabanan through spiritual battle. Nalangin sa Panginoon. Amen? Point number 2, alalahanin mo kung sino ka. Remember who you are. Kahit may nambubuli sa iyo, kung kilala mo kung sino ka, hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ka basta-basta madi-discourage. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa sanlibutan. Kailangan kilala mo kung sino ka. Kaya kahit tuksuin ka, pagtripan ka, tawagin ka ng kung ano-anong mga pangungutyang tawag. Pero kung kilala mo sarili mo at alam mo na ikaw ay anak ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ikaw ay child of the Most High God. Hindi ka maaasar. Hindi ka maiinis. Dahil alam mo na sila'y ginagamit lamang ng dyablo upang ikaw ay i-distract, upang ikaw ay lituhin. Kaya nga itong sabi ni David sa Psalms 56, 3-4. Kaya sabi niya dito, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Kita niyo? Kaya si David nagpipray siya every time na parang nakakaramdam siya ng takot, nakakaramdam siya ng lungkot, sa emotion niya. Anong ginagawa niya? Ininalagak niya sa Panginoon, idinadalangin niya sa Panginoon, ibinibigay niya sa Diyos ang kanyang tiwala. Verse 4, pangako niya'y binitaway, o pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos, tanging sa iyo umaasa. Nananalig ako, O Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. In other words, hindi ka magpapaapekto. Wagin ka man ng kahit anong mga salita, siraan ka man ng mga tao, discriminate ka man ng mga tao, lalong-lalo na dahil sa pananampalataya mo sa Diyos, discriminate ka man ng family mo, itakwil ka man, dahil ikaw ay nag-born again, dahil ikaw ay sumunod kay Kristo, nagbagong buhay, di ka na makasabay doon sa painom-inom nila. Sa kung anong-anong mga ginagawa nyo noon, dinidiscriminate ka ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo, ng mga relatives mo. Hindi ka magpapadala dahil alam mong mas better pa rin na ikaw ay sumunod sa Panginoon. Ikaw ay naglingkod sa Kanya. Kaya nga sabi ni David, kaya si David, kahit may mga failure siya, pero naging successful pa rin ang journey ng buhay niya. Bakit? Kasi hindi siya nagpapadala sa mga hater niya. Hindi siya nagpapadala sa mga bashers niya. Hindi siya nagpapadala sa mga nambubuli sa Kanya. Kung hindi, malaki ang tiwala niya sa Panginoon. Kilala niya kung sino siya. Point number 3, refuse to retaliate. Tanggihan ang pagganti. Hindi ibig sabihin na binubuli ka ng tao. Magiging reason na yon para magkaroon ka ng dahilan para manakit din sa kanya. Hello? Tanggihan mo yung idea na gumante. Gantihan. Sabi ng Romans 12 verse 17-19, huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng tao hanggat maaari. Gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng payapa kasama ang sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Why? Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos.
Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang maghihiganti. Sabi ng Panginoon. Pag naghiganti tayo sa gumawa natin sa atin ng kasamaan, quits na. At nagkasala pa tayo sa Panginoon. Sometimes naghihiganti tayo, lumalabis, tayo na ang nagiging bully ng di natin alam. Lumalabis na tayo walang control O kaya naman, gumanti tayo, kulang, ang sama-sama ng ginawa niya, kapiranggot lang yung ganti natin, nagsalita lang tayo ng konti na hindi maganda. Sabi ni Lord, hindi na kita gagantihan, gumanti ka na Hindi na ako gaganti para sa'yo, gumanti ka na. Ilugi ka. Kasi ang liit lang nung sinabi mo. Ang laki ng ginawa niya sa'yo, sinira niya reputasyon mo. Ikaw, dahil sa galit mo, namura mo lang siya ng konti. Sobrang galit mo, quits na. Sabi ni Lord, hindi na kita gagantihan na, ano ka na Gumanti ka. Lugi! Kaya sabi ni Lord, huwag kang gumanti. Bakit? Hindi ka mahal ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi. Kasi gusto ni Lord sa pagdating ng panahon, siya na ang gaganti para sa iyo. Kaya, tanggihan mo yung pagganti. Yung option pagganti. Di ba? Siguro kung talagang masama na yung ginawa, meron naman legalidad yung batas natin. May mga batas tayo sa bansa, pwede tayong humingi ng tulong sa mga authorities. Di ba? Lalo na kung physically. Di ba? May halo ng physical. Imbis na gumanti tayo, humingi tayo ng tulong sa mga kinaukulan. Kung meron tayong hustisya na gustong makamit, pumunta tayo sa mga dumaan sa tamang proseso. Pwede tayong magreklamo, pwede tayong magdemanda. Pero yung tayo yung gagawa ng ganti, sa atin natin ilalagay yung, sabi nga nila, batas, yun ang ayaw ng Diyos. Na bahiran natin ang ating mga kamay ng hindi maganda. Amen? Dahil tayo ay lingkod ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos. Point number 4, tumugon ng positibo. Hallelujah. Tumugon ng positibo. Respond positively. Romans 12 verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama kung hindi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sabi nga, hindi mo pwedeng ma-overcome yung evil sa more evil. Yung masama, gagantihan mo ng mas masama, hindi yun magiging effective. Yung darkness, gagantihan mo ng mas madilim pa, ay hindi yun magiging effective. Kung hindi, magiging worst lang. Halimbawa na sa isang lugar ka na napakadilim. Hindi yun makakatulong na may dala-dala ka ring dilim. Halimbawa, nasa dilim ka, tas magdadala ka ng shades. O kaya yung ginagamit sa pang-welding, ano yun? Sinong nagwe-welding dito? Yung may parang black, di ba? Pag nagwe-welding ka, ginaganon-ganon, para hindi masira yung mata. Alam mo na nga pupunta ka sa gubat, madilim, yun yung isusuot mo. Ano ang panglaban sa dilim, mga kapatid? Liwanag. Kailangan mo ng flashlight. Kaya hindi pwedeng evil. Gantihan mo ng evil, hindi pwedeng darkness. Gantihan mo ng darkness. Kailangan ng darkness ang liwanag para makakilos ka. Amen? Hindi mo pwedeng labanan yung darkness ng darkness, kundi kailangan, para malabanan mo yung darkness, kailangan mo ng light. Hindi mo pwedeng labanan yung hatred ng mas hatred pa sa kanya. Kung hindi kailangan mong labanan yung hatred, kailangan mo labanan ng love. Kabaliktaran. Yung unkindness, hindi mo malalabanan ng unkindness din sa kapwa kung hindi kailangan mo ng kindness. Unkind na nga siya, tas ikaw din unkind din sa kanya. Walang mangyayari. Kaya yun yung sabi dito, kailangan gantihan natin ng kabutihan ng mga gumagawa ng masama. Naalala ko yung isang storya na meron sa office niya, talagang napakasama ng ka-office mate niya. Nisiraan siya. Talagang inaano siya. Sinisiraan siya sa boss. Boss, tanggalin mo na yan. Nakakita ko yan ng ano doon, lakas magkape. Ubus lagi yung 3-in-1 natin. Ganun siya.
Ano yun, si Santi mo na yan. Tapos kung ano-ano ng mga sinasabi sa kanya. Alam niya, pero hindi siya gumante. Parang, nung una para sabi niya, titempt siyang gumante. Kasi alam niya namang may opportunity gumante, hindi. Pero naalala niya yung verse. Alam niyo, nakita niya yung taong yun, naplatan. Hindi pala marunong magpalit ng gulong. Sa lubong niya sa kalsada, naplatan. So, anong ginawa niya? Kung tayo yun, bully yan sa akin Papausukan mo pa ng tambutso yun, papausukan mo ng tambutsong ganon para makaganti ka. Pero anong ginawa niya? Pinuntahan niya. Actually, natakot nga nung bumaba siya sa kotse. Natakot kasi alam na binubuli niya yun lagi. Ang laking mama nung bumaba. Akala niya sasaktan tayo pala. Tinulungan, kinuha yung jack. Siya pa, yung taong nambubuli sa kanya, tinulungan niya. Siya pa yung nagpalit ng gulong doon sa taong nambubuli sa kanya. Alam mo kung ano nangyari? Parang hiyang-hiya yung taong yun. Na sa kabila ng paninira, sa kabila ng ginagawa niyang pambubuli, tinulungan pa siya ng taong hate niya. Ano nangyari? Nagbago yung puso ng taong yun. Lalo lang pinamukha mo sa kanya na napakasalbahe niyang tao. Hindi ka pumareha sa kanya, kaya nagkaroon ng change. Kaya nangyari yung taong yon, hindi na siya ginulo kahit kailan. Bakit? May utang na loob na nga siya sa iyo Pinalitan mo nga yung gulong niya Di ba? So yun yung point mga kapatid. Kung gagantihan natin ng kasamaan, walang mangyayari. At higit sa lahat, tayo na tuloy ang magkakautang sa Diyos. Tayo na tuloy ang, nasa atin na naipasa tuloy yung tayo na yung nakukonsensya. At hindi tayo makatulog sa gabi. Dahil pakiramdam natin, lumabis tayo. Ayaw natin ng ganong feeling. At ayaw din ni Lord. Kaya, madali bang gawin yon? Na magpatawad na lang, magparaya na lang, basta-basta? Hindi. Unusual ba yung ganong ugali? Na kahit sinisiraan ka, gagawa mo ng mabuti? Kahit sinasaktan ka, gagawa mo na mabuti. Hindi rin unusual. Pero ang mabuting tanong, choice ba yon? Choice. Ikaw ang magde-decide kung anong pipiliin mo. Choice mo na magpatawad. Choice mo na gantihan ng mabuti ang masama. Choice mo na gantihan ng liwanag ang kadiliman. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At alam mo na ikaw ay nagiging mabuting lingkod ng Panginoon pag kaya mong i-apply yung salita ng Diyos sa buhay mo kahit mahirap. Pag hindi mo kayang i-apply, alam mong yun ang dapat mong gawin. Hindi mo kayang i-apply, kailangan mo pa mag-practice. Kailangan mo pa magpalakas. Pero pag na-apply mo na, may nakarating ka na sa iyong faith sa Panginoon. Nag-i-improve ka na sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya lahat ng ito, challenges sa atin, bullying, paano tayo mag-respond, anong tinuturo ng Biblia, yung principles, lahat ng ito, pagpaparaya, panalangin, pagganti ng kasamaan sa kabutihan, pagganti ng kadiliman ng liwanag. Bakit ito pinapagawa ng Panginoon sa atin? Dahil mayroong reward. May reward sa kanyang mga anak. Sabi ng Matthew 5 verse 11 to 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. At pinapangatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Amen? May blessing. Bakit may challenge sa life? Bakit parang ang hirap? Pinipersecute ka na, pero sabi ni Lord, love your neighbor. Piliin mo maging matahimik, piliin mo maging mabuti sa kapwa, kahit magaspang sila sa iyo, because merong reward na naghihintay sa iyo, mga kapatid. Malaki ang iyong gantimpala sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon.
Kaya nga sa buhay natin, kung kayo man po ay nasaktan, na-experience nyo man ng mga ganitong bagay, na bully kayo, huwag nyong kimkimin sa puso ninyo yung galit. Kaya nga nung hindi ko makalimutan yung kwento ko sa inyo kanina, elementary, yung binubully sa akin. Nakilala ko ulit na mukhaan ko. Matagal na kasi ako hindi nagko-commute. No? Kumbaga, syempre sa church, meron tayong sasakyan. Di talaga ako, bihira ako mag-commute. Isang beses nag-commute ako, sasakyan ko tricycle. Namukhaan ko yung tao, ito yung nanggugulpi sa akin na. Elementary ako No? Nagda-drive siya ng tricycle, tahimik. Okay naman siguro din buhay niya, pero na-realize ko lang masarap pala yung hindi ka galit dun sa tao. So actually, hindi naman ako nagalit talaga sa kanya. Pero nung nakita ko nga yung tao, di ba yung impression ko, parang gusto mong gantihan Pero masaya ka na rin na sa puso mo wala kang galit. Kahit yung mga tao na yun, yung iba, naglagay ng scar sa puso. No? Kaya nga kung meron kayong ganon, hindi nyo alam, meron kayong hinanakit, puot sa kapwa ninyo na gumawa sa inyo ng hindi makatarungan, ng api sa inyo. Manalangin kayo sa Lord, ipag-pray ninyo na alisin ni Lord yung sugat, yung pilak sa puso ninyo. Na wag mangyari sana na yung dahil ginawan kayo ng ganito, ginagawa nyo rin sa iba. Naalala ko dati yung nagsabi na, sa magkakapatid kasi yung kuya, usually yung kuya bully. Diba? As sumunod na mga kapatid niya, lalo babae, mas maliliit. Lagi niyang pinagtitripan mga kapatid niya. Sabi nung kapatid niya, tanda mo, pag lumaki ako, tapos pag nagkaanak ka, pagtitripan ko rin yung mga anak mo. Ibig sabihin, dahil sa ginawang ka ng ganon, gagantihan mo rin siya pagdating ng panahon sa next generation niya. Minsan nangyayari yun, pero sabi, alam natin hindi maganda. Lalo-lalo na kung mga believer, kung Christian, dapat mangibabaw talaga yung pagmamahal. No? If you're treated badly, malungkot, pero kailangan mong i-let go. Kailangan mong palayain. Kailangan mong patawarin yung tao kahit hindi naman siya humihingi ng tawad sa iyo para sa iyong sariling kapakanan. Para malinis palagi yung budhin. Kaya nga mga kabataan, estudyante, makinig kayo. Kung kayo ang nakakaranas kayo ng bullying ngayon, humingi kayo ng tulong. Sabi kayo sa mga advisor ninyo, sa mga teachers ninyo. Kasi dapat meron silang gawing aksyon kung binubuli kayo. Pag hindi kayo ginawa ng aksyon, sabihin nyo sa akin ako ang pupunta sa kanila. Pero kung binubuli kayo sa schools ninyo, sabihin nyo sa mga authority, sa teachers, sa advisor ninyo, sa professor ninyo, sa dean or sa principal o sa guidance o kahit saan. Marami yan. Bawal yan. Kailangan tulungan kayo. No? At parents, pakicheck ang inyong mga anak. Suriin nyo, tanungin nyo rin. No? Mga anak, huwag kayong magdalawang isip na magsumbong, magsabi sa inyong mga magulang kung kayo ay nakakaranas ng bullying sa schools. Mga magulang, please, pakinggan nyo yung inyong mga anak. Mag-imbestiga kayo. Huwag nyo lang hayaan na puro na lang kayo trabaho. Tingnan nyo rin kung yung mga anak ninyo ay maayos. Baka kasi hindi lang nagsasabi sa inyo. Baka kasi gusto sanang magsabi pero lagi kayong nakabusangot. Lagi kayong galit. Lagi kayong naiinis kayo pag nakikita nyo yung mukha ng mga anak nyo. Kaya tuloy hindi nyo alam na sa school pala, ganun na nangyayari, ganun na sitwasyon. Kailangan parents, sa pagsusumbungan kayo, nasasabihan kayo. Mga anak, huwag kayo magdalawang isip. Amen? Na magsabi kung kayo ay nakakaranas nito. At higit sa lahat,
prayer, manalangin tayo. Kilala natin ang kaaway natin sa Satan. Ginagamit lamang niya ito. Bakit, Pastor? Hindi naman ako kilalang Christian Bakit ako nabubuli dahil sa faith ko? Hindi ka nga kilala ng mga friends mo, ng mga classmates mo na Christian ka. Pero kilala ka ni Satan. At siya ang gumagamit sa mga tao na kapalibot sa'yo para is-distract ka at para saktan ka, pahirapan ka. So, kailangan ma-recognize natin yon, makilala natin yon. Pangalawa, i-apply natin, alalahanin mo, kilalanin mo kung sino ka. Kilala mo dapat kung sino ka. Ano mang marinig, ano mang masabi mo, lahat ng kasinungalingan na yan galing sa dyablo. At alam mo na anak ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Pangatlo, tumanggi tayo na gumanti. Even sa idea ng thoughts, isip natin. Dahil ayaw ng Panginoon. At higit sa lahat, tumugon tayo ng positibo, respond positively. Gawa natin ng mabuti yung mga taong gumagawa sa atin ng masama. Gantihan natin ng kabutihan yung gumagawa ng masama. Gantihan natin ng liwanag yung mga taong nasa kadiliman. Hiniling ko pong tayong lahat ito mayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bagay, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, Lord. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ay hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming sandalan, Lord. Sa iyo kami nakasandal sa lahat. Kung wala ka, Panginoon, hindi namin alam kung paano namin mairaraos ang isang araw sa aming buhay. Kaya salamat, Lord, sa kabutihan mo sa buhay namin, Lord. I pray, Panginoon, sa mga tao na nakakaranas ng pang-aapi. Lord, ikaw ang magbigay sa kanila ng comfort, O God. Ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa kanila. May mga tao pa, Lord, na nakakaramdam, Lord, nawakasan na lang ang kanilang buhay, mag-suicide na lang, Lord, because of the pressure, because of bullying. Panginoon, I pray, nahipuin mo ang puso ng mga tao na yan. At bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa. Bigyan mo sila ng hope, O God. Sa iyong mga anak, Lord, tulungan mo kami na ma-apply ang iyong salita. Tulungan mo kami na sa pagkakataon na gano'n ang mangyari, Lord, makilala namin kung sino talaga ang kaaway. Nang sa gayon, Lord, malabanan namin sila ng tamang paraan ng pakikipaglaban. Spiritual battle, Lord. We are in spiritual battle, spiritual war. Every day, Lord. Mula nung tinanggap ka namin, mula nung naglingkod kami sa iyo, we are in the battle. Nasa gera kami. Simula nang kami, Panginoon, ay nag-decide na pumili ng side at pinili ka namin, Panginoon. Hindi na huminto ang digmaan sa buhay namin. Araw-araw, nakikibaka, nakikilaban kami. Lord, we need your power. We need your help, Lord. Hindi namin kayang magtagumpay kung wala ka, Panginoon. Ngunit wala kaming hindi kayang gawin kung kasama ka namin. Wala kaming hindi kayang pagtagumpayan, Panginoon, kung ikaw ay kasama namin, O Diyos. Kaya, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad na nakakarinig ng panalangin kung ito, Panginoon, maging sa mga kaibigan, kapatiran namin na nanonood online, Lord. Salamat, Panginoon, ang iyong salita ang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, O Diyos. Tulungan mo kami. Salamat, Lord, na ikaw ang aming pagtiwalaan palagi sa aming buhay. Panginoon, tinataas ka namin. Nawa, Lord,
Ikaw lamang po ang nabigyan namin ng parangal sa oras na ito, walang iba. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng kadakilaan, kaluwalhatian sa daigdig magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.